Victor, kanina isinailalim sa red rainfall warning ang Metro Manila. Ano ba ang ibig sabihin nito? Tama ka dyan, Princess. Para nga mas mabilis na maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba itong kahulugan nito, no? Ito yung pinakamataas na warning level na inilalabas ng Pag-asa. Ibig sabihin, malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan ang nararanasan sa mga lugar na nasa ilalim ng level na ito. Dahil dito, posible nga itong mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na doon sa mga vulnerableng lugar. At mahigpit nga na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa bantanga ng malakas sa pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. At halos tatlong linggo nang inuulan nga itong Metro Manila. Ngunit kaninang madaling araw ay naranasan itong pinakamatinding bugso ng pag-ulan. Bunsod nito, muling nakaranas ng pagbaha ang ilang pangunahing kalsada sa rehiyon. Dito sa aking kinaroonan sa kahabaan ng Taft Avenue, Princess, maging doon sa may bahagi ng Ocanto ng Calao Street at Padre Faura Street sa Malate, Maynila, ay nanatiling gutter deep pa rin itong baha. Bukod sa ating lokasyon, gutter deep din ang sitwasyon ng baha sa mga sumusunod na lugar dito pa rin sa lungsod ng Maynila, kabilang na ang Quirino Avenue, corner Taft Avenue, maging ang itong P. Ocampo hanggang Rojas Boulevard, Calao facing Taft, UN Calao northbound, maging sa Espanya Boulevard, at Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa, Maynila. Apektado rin ng pagbaha ang Scout Tobia Street, dyan naman sa may Quezon City. Sa Barangay Palanan ng Makati City, may naitala ring pagbaha kaninang umaga, ngunit nanatiling nadaraanan nga itong mga sasakyan doon. Samantala sa kabilang banda, nanatiling passable naman ang lahat ng mga pangunahing kalsada sa Parañaque City sa kabila ng mga pag-ulan, pero agad na ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang preemptive evacuation. Bilang bilis nga na tugon, nagsagawa rin o nagkasa naman ng mga declogging operations ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways para mabilis na humupa nga itong mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Samantala, kinasil na rin ng Manila LGU ang pasok sa lahat ng level kanina sa pampubliko at pribadong paaralan. Sumunod na rin sa pagkansila ng klase at nagpatupad nga ng work from home arrangement ang Valenzuela City, Quezon City at iba pang kalapit na lungsod upang matiyak nga ang kaligtasan ng lahat. At pinapayuhan naman, Princess, ating ng mga otoridad, itong mga motorista at maging itong ating mga kababayan commuter na humanap po kayo ng mga alternatibong ruta upang hindi nga ma-stranded dahil sa epekto ng pagbaha. Samantala, inihanda na ng Manila LGU ang kanilang evacuation center para naman doon sa pamilyang kailangang lumikas sa mas ligtas na lugar. Princess, madagdag ko lang kanina ay umapaw nga itong San Juan River, dulot pa rin yan ng malakas sa pag-ulan, dahil dyan hindi madaanan kanina itong kahabaan ng G. Araneta Avenue at maging ang E. Rodriguez Avenue. At nagkansila na rin kanina lang ng pasok para po ito bukas walang pasok sa lahat ng level sa pribado at pampublikong paaralan sa may Marikina City. Sa utos yan ng kanilang alkalde. Ito nga namang maagang pagpapauwi sa mga empleyado dito sa National Capital Region maging doon sa 12 lalawigan pa ay batay na rin sa direktiba ng Palasyo Malacanang. Princess. Maraming salamat, Victor Liantino.